Ay, magandang gabi ho mga boss, mga kamping. Usap-usapan tong CD ko nga, baka makawala pa. Interim release, no? Kaya, pakinggan na natin to, magbibigay tayo ng ano rito. Nakakabaho to, anyway. Tayo pakialam dyan, marami silang pera eh. Pakinggan natin. Will Rodrigo Duterte be released in the interim? Ano to, Rappler eh, no? Pakinggan natin. Si Lian Buwan. In the interim o pansamantala, si former Philippine President Rodrigo Duterte. Let's break it down. Nag-file kaninang umaga ng request for interim release ang mga abogado ni Duterte. Hindi ito nakakagulat, hindi rin ito bago. Ito talaga ang gawain ng mga suspect sa International Criminal Court o ICC. Ang interim release ay piyansa kumbaga sa Pilipinas, isang temporary. Puta, patay tayo dyan. Medyo magbibigay na ho tayo ng komento natin dyan. Reaction natin dyan. Ang interim release pala, temporary freedom. Kumbaga, piyansa. No? Piyansa. Ay, puta na. Para ano ba't pinadala mo dyan si Digong? Ang kaso ni Digong, kung dito sa Pilipinas, walang piyansa. No bail. Kasi puta, crimes against humanity, may piyansa. Tanga na naman, mapapamura ka dyan sa International Criminal Court na yan. Kung maaprubahan to puta na, yung mga ibang kasama ni Digong sa Oblo, pwede na rin humingi ng interim release. Di ba? Kung meron sila pera. Anak ng, anong maniniwala na yata ako kay Atty. Libayan sinasabi, palpak din tong ano na to, ICC na to. Libo-libo pinapatay niyan. Kaya pala, naku. Hindi niyo pa kaya pa, nakahibad ako. Kaya pala si Bato, hindi na yata i-issue ng arrest warrant nitong ICC na to. Si Duterte lang naku, wag naman sana. Tuloy natin. Utangin na. Ano? Diyos ko. Tuloy. Freedom. Ang tanong na lang ay pagbibigyan ba ito ng ICC? In the history of the court, hindi na pagbibigyan ng interim release ang mga crimes against humanity suspect na tulad ni Duterte. Ang napagbigyan lang ng interim release ay ang mga suspect. Dapat lang na hindi talaga pagbigyan yan. Ang problema, hindi ba alam ni Koopman yan na hindi na pagbibigyan niya mga ganyang klase? Sabi niya, napapagbigyan lang ng interim release yung mga suspect for obstruction of justice. Teka. Kala ko ba mga nililitis lang dyan yung mga heinous crimes? Meron din palang obstruction of justice. At bibigyan daw ng interim release. Parang Pilipinas lang din yata. Mas malupit para ito sa Pilipinas. Baka maisipan ng Pilipinas na gayahin ni ICC. Bigyan na rin ng piyansa yung mga murderer dito. Merong piyansa doon sa sa dahig. Putang. Pinagmumura pa ni Digong yan dahig na yan, di ba? Binaboy pa ni Digong yan dahig na yan. Ngayon, sabi ni Koopman, interim release, mabibigyan ng magagran. Putang ina, anong klase ito? Diyos ko. Tuloy. For obstruction of justice. They are two very separate crimes. Ang nakakagulat doon sa final ng Duterte team, sinabi daw sa kanila ng prosecution na hindi ko kontra ang Office of the Prosecutor. In the words of Attorney Cristina Conti, yung isang abogado ng mga biktima, para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Ano bang ibig sabihin nito? Well, for one, hindi rin bago sa ICC na hindi nag-o-oppose ang prosecution sa isang interim release request. Hindi rin sila nag-oppose noon sa kaso ni Paul Gicheru, isang Kenyan lawyer na nililitis for obstruction of justice for witness tampering. Again, obstruction of justice suspect si Gicheru, hindi crimes against... Yun. Ibig sabihin, hindi puro mabibigat na kaso yung obstruction of justice. Meron din dito yung obstruction of justice Wala. Kawawa yung mga biktima nito. Tuloy mo.
humanity suspect tulad ni Duterte. Kinukumpirma pa natin sa Office of the Prosecutor kung totoo bang nagsabi sila na hindi sila mag-o-oppose or hindi sila kukontra. Sa ICC kasi, pwede kang mag-file ng tinatawag na opposition na klarong-klaro na kumukontra ka at pwede kang mag-file ng tinatawag na observation. Merong isang kaso sa Congo na ang final ng prosecutor ay isa lamang observation pero in essence, kinukontra din naman nila yung request for interim release ng suspect. Kaya yan din yung babantayan natin kung ano ba yung ifa-file at ano yung laman ng ifa-file ng prosecutor. Ngayon, kung pagbibigyan man ng interim release request ni Duterte, ang sigurado hindi siya uuwi. Delikado talaga. 50-50 nga raw, abi ni Atty. Conti, na malamang sa alamang ng pagbigyan tong interim release nito eh. Sigurado raw, hindi uuwi. Paano na siguro hindi uuwi? Basta nakalabas na yan dyan, wala na imposible eh. Sa daming pera ni Duterte. Panoorin niyo yung interview ni Idol Christian Esquera kay Justice Carpio. Hindi rin naniniwala si Justice Carpio na ito'y mapalalaya to. Si Doy Sidigong, no? Tuloy. May mga kondisyon eh. Tige. Dito sa Pilipinas. Hindi na kasi tayo member state ng ICC so hindi na tayo kasali sa mga pagpipilian na host country para sa isang suspect na papalayain pansamantala. Meron na daw isang member state ng ICC ang Putang ina, kung tumatayo balahibo ko sa mga putang ina, papalayain pansamantala, putang. Crimes against humanity, putang. Crimes against humanity, kaso niyan. Libo-libo ang namatay nang walang due process. At hindi yan naniniwala sa human rights. Ngayon, eto, human rights. Anong klase? Putang ina, wala na tayo dito. Lord, tuloy. na mag-host kay Duterte. Pero hindi pa nila sinasabi kung anong bansa ito. Tatlo ang factors na tinitignan ng isang korte sa tuwing may magpa-file ng interim release request. Una, tatakas ba yung suspect? Sabi ng defense team, hindi raw dahil hindi raw ipapahiya ni Duterte ang host country niya. Pangalawa, ilalagay ba sa alanganin Puta, lahat ng kondisyon ibigay nyo na ICC. Lahat yan, sasabihin ni Duterte, hindi ko gagawin, patakasin nyo. Takita nyo. Palabasin nyo na ako rito. Okay na. Lahat ng kondisyon nyo, sang-ayon ako. Puta, ina. Tuloy natin. ni Duterte ang investigasyon kung nakalaya siya? Sabi ng defense, hindi. Hindi naman na daw ma-impluwensya si Duterte at hindi na siya ganun kamakapangyarihan tulad ng dati. Well, note lang ha, Vice President Hindi ganun kapangyarihan kulang dati. Kayo nga, dyan sa ICC, alangan namang hindi gumagana yung kapangyarihan ni Duterte dahil i-grant interim release niyan. Ang kaso niyan, crimes against humanity, pagpapiansahin nyo, ba? Palalayain ninyo. Tangina na, ewan ko sa inyo. Bakit? Hirap ba ang buhay ni Duterte dyan sa loob? Nadadalaw nga siya ng mga anak niya eh. At sinasabi nila, maganda yung kondisyon ni Digong doon, may doktor, lahat, nasa kanya. Palalayain nyo ba? Baka hindi lang pwede kay Duterte doon yung mag-call jacks, di ba? Siyempre, kung sino may host country naman, may welcome niya, no? Daming anak ng puti, parang si Tebes, gano'n, no? Di ba? Wala to, tuloy, kakapanlambot kayo. pa rin ng anak ni Duterte at marami pa rin sa kanilang pamilya ang nakaposisyon doon sa Davao City, ang scene of the alleged crimes ng Davao Death Squad. Acting mayor ang kanyang anak, congressman din ang kanyang anak. Pangatlo, kung makalaya ba siya, gagawin niya ba ulit ang mga krimen na ibinibintang sa kanya? Hindi. Ang sabi ng defense, hindi. Kaya kung babasahin niyo yung request, nakalagay doon something along the lines of, he will not recommit the same crimes. Hindi ito pag-amin. Kinailangan lang He will not commit the same crimes. Tapos sabihin mo, hindi pag-amin, ano ka ba? Hindi ko na ulit gagawin. Ibig sabihin yan, he will not commit the same crimes. Hindi inamin na nga niya na hindi na niya gagawin, hindi na siya uulit. Palayain niyo na ako ito. Tangina. Yan. Tuloy. talagang sabihin ng defense ito dahil it's one of the 3 conditions of an interim release.
Sabi ng defense, hindi raw dahil nga malayo nga naman daw ang host country sa Pilipinas. Ang pangako ng defense team, kung pinayagang makalaya pansamantala si Duterte, hindi siya magse-cellphone, hindi siya mag-i-internet. Lilimitahan niya ang kanyang public engagement at public communication. Lahat ng pangako, aabutin yan. Basta importante, makalaya siya pansamantala. Ang tanong, bakit? Napakahirap ba ng buhay niya? Para i-grant yung, ang kaso nga, crimes against humanity. Kung dito sa Pilipinas yan, Nobel recommended yan. Hanggang nililitis ang kaso niyan. Yan ano ba itong ICC na to? At saka si Duterte, paniniwalaan ninyo, lahat na sasabihin niya, puro, basta ako'y palabasin niyo ako rito. Tuloy. Sakit sa ulo ng mga friend. Kapag nilabag ni Duterte ang mga pangakong ito o anumang kondisyon na ipapataw ng ICC for that interim release, pwede itong i-revoke at ibalik siya sa The Hague. Sa ngayon, 2 request ang nakapending ng Pag nilabag daw dito, pwede siya ibalik sa daig. Naghirap na nga yung Pilipinas para dinakip yan at idala niya sa daig. Ngayon, pawawala ng daig. Puta, sakit na ulo ni Bongbong to. Sumakit na ulo nitong Pilipinas ito kay Tebes eh. Si Tebes pa lang yun. Kumbaga sa pon lang yun ni Duterte, si Tebes. Di ba? Ito, King. Palalain yung King. Pero sana hindi mangyari. Tuloy natin. Babasahin ko yung mga comments dito bago tayo mag-collab. defense team. Itong pinakabago, ang request for interim release. At yung pinakauna, ang jurisdictional challenge kung saan pinapabasura nila entirely ang kasong crimes against humanity kay Duterte. May sinasabi ring humanitarian considerations ang defense team, pero hindi naman ito kasali sa factor na kinoconsider ng ICC. Kasi nga, baka mas maganda pa yung ospital na pagdadalahan doon sa kanya ng ICC. Kumbaga, wala namang kakulangan sa medical facilities ang korte. The crimes against humanity case against Duterte is the most active case of a court in crisis. The Philippines, once again, is the star of international law. Kung meron pa kayong gustong pag-usapan, just download. Tama na, magbabasa na ako ng comments dito sa vlog na to, Tignan nyo, Konti lang. Ito sabi ni isa, it's better na dyan na lang siya sa dahig. Malabo yan, sabi na ito isa. Ito may isa. Akala ko gustong humarap sa ICC. Hanap-hanap, ways pala makatakas. Sinungaling talaga tatak Duterte. Exile sa other country is better than kulong sa ICC. Mag-neck brace ka muna at wheelchair. No interim release for the evil pretender Dutae. Should be jailed forever where the next batch pursue them. Ito naman isa. Malinaw at patas magbalita ang Rappler na iba sa lahat. Di mapanira kaya nakarma si Duterte dahil sa mga pagpatay. Di siya mahusay na leader. Daming namatay na tao. Palalayain May piyansa. Malapit nang makalabas si Digong. Iyak na lang kayo. Makadigong to isang gago na to. Ito may isa. Walang sinasabing totoo yan. Maraming mamamatay paglaya niyan. Utos niyan. Mafia yan. Yun. Palayain si Digong, palayain yung ulo ng mga kawatan niya. Thank you for the update, Lian. Stay safe. Wag na sana para dyan na yan. Matandang yan. Magdusa total gaya nung 18 na senador naman. Yan na hudas din ng bayan, di ba? Napanood ko kanina dun sa kay Atty. Conti, sabi niya, ito palang si Kupalman at saka ito si Karam Kam, nag-uusap pala itong dalawa na ito. Oo. Mukhang, tsaka yun nga, mukhang parang
Baka raw na under the table. Hindi lang ba kaya? Puta. Crimes against humanity. Palalayain mo. Pansamantala. Yung klase ni Digong. Nakakita mo naman kung gaano ka-powerful yan. Kaya ewan ko. Pero na. Dasal na lang na hindi nga mangyari yan. No? Noong ko pa sinasabi mga boss sa dami ng pera nito. Ang taki mo puta yan. Pinababasura yung kaso ni Duterte nung si Kupalman, puta gaano kalakas. Mukhang alam ni Kupalman ng pasikoy-sikot doon sa ICC na yung puta. Diyos ko. Ano na yan? Naleche na. Paglabas ng ulo, lahat pangako ng Duterte, hindi ako magse-cellphone, ganun ganito. Nang yan. Ano kaya to? ICC na to? Parang nawala na. Dahil doon daw siya sa pinakamalapit na host country para pag may hearing, pupunta siya. Palagay nyo kay Duterte, bali. Wala na. Ano kaya magandang content? Wala na talaga to. Takin mo, crimes against humanity kaso. May piyansa sa ICC. Tangin lang yan. Kung totoong makakalabas yan, putang ina. Tama sabi ni Tony Libayan. Palpak din yung ICC na yan. Pul-pul. Sabi niya. Tangin lang yan. Tsaka meron pa mga kasong obstruction of justice pala dyan. Akala ko ba yung mga heinous crimes, mga genocide, pesticide. Tanginan yan. Ay nako Lord. Ano na? Ang dami kasing kwarta niya. Kaya si Koopman, di ba? Alam ni Koopman kung paano ang mga lusot-lusot dyan at kung paano niya titirahin dyan. Tao lang yan, puta na. Diba? May pressure rin pala. Magkulab na tayo mga boss. Ay! Putang ina. Crimes against humanity. Ang kaso niyan, ICC. Sana makarating sa ICC. Oo, tangina. Crimes against humanity, may piyansa. May interim release, puta. Huliin nyo muna si Bato. Tsaka si Albayalde. Ay puta. Wala talaga. Lord. Hindi nyo naman pwedeng huliin. Wala nang kayong pulis. Diba? Kaya humuli dyan sa ulo ng Davao Mafia, sila General Torre. Tapos ngayon, interim release po. Magkulang tayo po. Ay po. Lord. Save the Philippines. Diyos ko. Jab Alvaro, shout out. Jeff Ramos na, shout out K54254, shout out. Hello Tyrox. Sa tanang buhay ko, ngayon lang yata nagkaroon ng ganitong kasiraulong mga politiko sa Pilipinas. Parehas tayo. Yung isa, vice presidente. Yung isa naman, alipin na senador, na kapatid ng presidente. Meron pa yung mga kampon Tyrox. Kilala na natin kung sino. Sinabi mo pa, puta na, oo. Wala na. Tayo nakubabawa na ng itim na kapangyarihan. Inangin. Librado Ludovico, blessed madaling araw ng Biyernes. Karox, ito all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless you, stay safe. Oy, Tampadustay.
Senador Amy Babalina Lacson, maguntugan na lang kayo ng ulo para kayo ay magising. Hindi nyo pwedeng lokohin ang taong bayan. Ang magnanakaw ay magnanakaw. Tinamaan kayo ng lintik. Michael Edwin, Mike, shout out my friend. Ruben Lantin, shout out. Akala nyo, hawak nyo Pilipinas. Hindi lang akala, Ruben. Mukhang hawak nila talaga. Rolando Resco, shout out Sara Lustay, nabuang na. Amy Duterte, ang pulgas ng mga dutae. Utangin na. Wala talagang pag dumikit ka kay Digong, yun ang labas mo. Nasa pakpak nila Lahat ng gusto ko masusunod. Tignan niyo yung 18 senador. Taong bayan, gumalaw na po kayo bago mahuli ang lahat. Tayo po ay nalulukob ng kapangyarihan ng kadiliman sa mga oras na ito. Hindi po pwede ang sigaw-sigaw lang. Dapat po talaga, kagaya ng People Power 1, mga kaparian, mga madre, dasal, rosaryo. Siguro naman, hindi naman kayo haharangin ng mga pulis ng kagaya na nangyari noon. Tangke ang ginamit, pero lumaban tayo. Diba? Lumaban naman. Oo. Bong Tupas, bakit di mo kasuhan ang ICC? Puro kadada, Sara. Kasuhan mo para malaman mo kung ano yung dinadaldal mo. Digong, makukulong na yan habang buhay. Bye. Nako, mukhang magkakamali tayo, Bong Tupas. Ayan, at gusto ng palayain. Puta baka. Mangkano. Ayaw na isang B. Gaya mo dalawa. Tirahin mo ko man. Baka ganun Ayaw pa rin. Gaya mo tatlo. Ilan? Putya, meron isip mo si Koopman ng middleman. Tanginang yan. Ben Torres, shout out. Si Amy ay wala nang mapupuntahan. Kaya hindi na yan bibitaw kay Sara. 3J Shop, sumagot Nawala na rin ang dignidad ni Aling Amy. Naging tagatahol na lang ni Sara. What a life she has. Diba? Ben Torres, mortal sin ang ginagawa ni Amy na paninira sa kapatid niya. Hindi ba sila niniwala na sa Diyos? Angelo Santos, shout out. Topak yan. Hiwa nga sa lig. Mukhang naglaslas Ben Torres, ang kailangan ay magising ang mga bobong Pinoy na sumusuporta dyan kay Sara na bobo din. Pisa Bunao, shout out. Good evening po kuya, samahan mo po sa buhay sa mga ka-warriors. Wow Pagdating sa kapakanan nyo, may payo. Wow Pagdating sa kapakanan nyo, may pa kayo ay may kawawa naman, aso lang ang turing sa'yo. Kulang na lang, lagyan ka ng kadena. Anong nangyari sa'yo? At payag kang ganyanin ni Sara Mau. Tuluyan ka nang bang nagpakadutae? Grabe, pati dumi nila, nilunok mo na. Katakwil-takwil kang anak. Basta yan, malalim yan. Merong pinakain dyan kay Amy, na hindi niya makalimutan. Na talagang sobrang sarap. Pinoy abroad, Kung si Digong merong Bongo, si Sara naman ay merong Amy Marcos at Achay. Si Sara naman ay merong Amy Marcos na Achay. Si Amy ang pumalit sa papel ni Bongo. Baka si Amy pa ang magbayad ng mga gasusin ni Sara. Ang maganda makita natin si Amy dala-dala ni Amy ang shoulder bag ni Sara. Bakit hindi kayang labanan ni Amy si Sara gaya ng ginawa ni Franz Castro, Arlene Brosas at si Risa? Hindi ba kayo nagtataka dyan?
Basta Pinoy abroad, mayroong pinakain dyan talaga na hindi niya makakalimutan sa sarap. Ben Torres, oh. Gusto ng mga senador na mabalik ang mga pogo dahil may kita sila doon. Pwede, Ben Torres. Sumagot si 3J Soup. Obvious ba? Hindi lang pogo, lahat na pwedeng pagkakakitaan. O, diba? Marisa. Duro. Marisa at Duro Perer. Shout out. Walang galang po kahit kailan. Di ko nagustuhan ang pamilyang yan. Ang sama ng ugali. O, diba? May maraming ano eh. Ewan ko na, Chupista Bunao. Ang daming tanga talaga. Sara, walang kapangyarihan. Ang aso mo para mabalik sa Pilipinas ang hari ng impyerno. Anong wala? Yung si Baba, walang kapangyarihan. Pero ito, tignan mo, galing ni Koopman. Alam ni... Kaya pala, barkada pala yata si Koopman tsaka si Karim Kam yan. Rolando Resco. Dayunyor, yung kaso, paumpisahan mo na. Mga siraulo yan at mga mangmang at tanga ang naniniwala sa kanila. Gumising kayo mga Pilipino dyan. Nagkagatan ang mga unitives. Chupista ulit oh. Kuya, hinay-hinay ka lang. May paraan pa ang ICC. Please tulong po ICC. Pakikunin mo na po. Paano Chupista? ICC nga palalayain na. May piyansa pala dun eh. May piyansa pala dun sa ICC po. Tanginan yan. Crimes against humanity. May piyansa. Puto yung FPJ shout out. Kaya nga para buhay buitri ka dahil sa bilyon-bilyon ay hinihingi nyo lang mag-aama. Dami itong kwarta galing sa nakaw kaya ka nga kinakasuhan, tibay mo, abugago mo mga senatong. Nasa galaan ka, gulo. Nasa galaan ka, gulo ang iniwan mo sa lubog na utang na Pilipinas. Totoo yan, PJ. Marilo Pabian. Have a good day po tayo at sa mga ka-warriors. Habang nakikinig po ako sa mga litanya ni Sara, unti-unti pong tumataas ang kulo ng dugo ko sa mga litanya niya at tuloy ang nagagalit sa mga ginagawa ng mga Senate gang. Nakakalungkot na wala na po ang salitang delikadesa sa kanila. Delikadesa, panghimagas lang nila yan. Sobrang binaboy na po talaga nila ang sanay makabuluhang pagganap nila sa tungkulin nila sa bayan. Tanging sama-samang panalangin at pagkilos ang kailangan talaga para matauhan ng mga ito. God bless always. Totoo yan, Naki, pero paano? PJ, oh. Mga Pilipino, bumoto sa Marcurakot at Duterte. Puro gulo ang ginawa sa tao at bansa dahil lang sa inyong pag-iidolo, ha? PJ ulit to. Takot si Amy Bulgar ni Sara. Buhay buitre ang pagiging peking presidente ni Bongbong Marcos. Tulad ni Amy, isang langaw, habol-habol sa tae. Kaya nga si Bobong Marcurakot bahag ang buntot dahil sa kasakiman, sa kapangyarihan at kwarta. Sila nagsisiyaman. Botante, hikahos pa rin pero wagas makasuporta. Kaya nga, Ramon Valencia, shout out ha. Bossing, sa umpisa pa lang, halatado na may sayad dyan. May hangin ang utak niya. Nakakaawa ito si Amy. Nakakainis, nakakangiti pa siya sa mga sinasabi ni Tambolostay Piatos cheese flavor. Wala naman. Yung utol ko, Tol, huwag mong seryosohin yung mga yan. At baka tumasa naman ang BP mo. Tingin mo ito. Ramon Valencia ulit to. Bossing, ang 100 lahat. Sa 100 lahat na sinabi niya, 101 ang mali. Tama sabi ni Senator Trillanes, hindi yan fit numawak na kahit anong posisyon sa gobyerno. Totoo naman. Chismosa pa.
ang galing magawa ng istorya at may mga tabogo naman naniniwala, mga utu-uto. At yung mga taga-sigaw niyang kasamaan, yung mga taga-sigaw niyan, kasamahan niya yun, mga bodyguard. Totoo, tangin yan. Ang daming tanga eh. Yolanda Reyes, oh. Si Digong nyo, ho, nabalita na ililipat daw ng Malaysia. Sigurado ko kaya sa Malaysia, baka uwi-uwi ho sa Davao. Yun nga, tangin yan, oh. Kapal ng mukha rin tong ICC na to kung tutusin. Joke ano, shoutout. Karoks, hanggat buhay ang mga tutay na yan, di matatahimik ang bansa. Sinabi mo pa. Yolanda Reyes, oh. Kala ko ba mahigpit ang ICC? Bakit pinayagan ilipat sa Malaysia? Tuwang-tuwa hong mga Duterte. Totoo kaya ito? Sana hindi, Yolanda. Pero 50-50 ayon kay Atty. Conte na matuloy. Putang inang yan naman. Joke ano. Magsasama kayong dalawang baliw, pusit, pabali na. Ramon Valencia ulit, oh. Bossing, malamang hindi alam ni Madam Imelda yung mga pinagagawa niya si Sandok. Dahil baka yung pa ang biglaan niyang ikamatay sa kahihiyan sa mga pinagagawa ng anak niya. Parang may humahawak na espiritu ng budol. Budol kay Amy. Kasi parang tulala at sunod-sunuran lang siya kay Sarah Kim Cheese Flavor, ha? Joke ano dito. Ilagay mo sa garapon kung gusto niyo makauwi yan. Wala lapit na yan. Kalahati Bayan, shoutout. Mukhang tagilid na kayo mga biktima ng EGK, puta. Ay. Ramon Valencia ulit, oh. Bossing, kamusta na sa lahat ng mga Karaoke Warriors at sa pamilya mo? God bless as always. PS, malamang hindi pinanonood yan ni BBBM. Kasi, baka ma-heart attack lang siya. Ako nga, na-high blood siya pa kaya. Yun nga. No. Elizabeth Iscaro dito. Good evening, Sir Rox. Ibang klase ito si Sarah. Wow, akala niya tama yung sinasabi niya na di daw dapat ibinigay sa ICC si Digong nilang halimaw. At ito namang mga sumisigaw ng OFW na nandyan sa mga bobo, bulag at gunggong ang mga yan. Kasing kitid ng ipis ang mga utak niyan. Utak ipis ano. At ito namang si Babali ng Amy. Ang sarap nitong tadyakan sa mukha sa kaipalan ito. Nasisira araw ko sa kanila. Xerox, ay nako. Totoo yan. Raul Villanada. Greetings Kuya Rox at sa inyo may bahay. God bless you or God bless Raul. Raul dito. Hindi kaya nakulam si Amy o ang BP ay talagang tumukod na at nahawa si Amy. Pwede. Raul dito, salot ng bayan talaga itong mga Duterte. Sige, salot. Raul Villanada dito. Para lang si Bantay o si Spot si Amy. Sa video talagang parang nahipnotismo. Wala na. Kanganga lang siya, oh. Ganun lang siya, oh. Elizabeth Iscari ulit, oh. Mga walang kwentang tao, yan si Sarah at Babali ng Amy na traidor at protektor ni Sarah yan sa impeachment niya sa Senado. Nauulol nito. At bakit nila pinipigilan ng imbestigahan ang mga kasalanan niya sa ating bansa? Bakit kasi nga totoo ito. At mabubuking ang mga baho niyang pinagagawa lalo na pagdadambong sa hakban ng bayan. At ito namang mga senador na pro Duterte, wow, ang laki siguro ng lagayan dyan. Palagi ko, daan yan. Daang M, ha? Talagang hindi sila papayag na matuloy yan. Halata naman. Di ba, Sir Rox? Sinalo mo ba? Dati kang matinong tao, eh. Papayag ka magmukha kang takat, mukha kang walang dignidad. Sa 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon, hindi siguro. Pwede pag mga 100 milyon. Tangina yan. Talagang sa inyo na yung dignidad, sabi siguro. Noel Tenko. Karaoke, si Sarah wag nang litisin, diretso screamate na lang sa sobrang kakapalan ng mukha niyan. Masunog kaya yan? Hindi kaya burn proof? Lolita Cabo Verde, shout out, boss. Bakit mo pa pinagsasalita yan sa vlog mo? Ha? Bakit mo pinagsasalita yan sa vlog
Sira ulo yan. Pauwi na yan dito sa Pilipinas para papanagutin yung baliw na yan. Lahing Duterte, sira ulo, buwang lahat. Magkakapatid. Mga baliw. Yung late Jocelyn Duterte, sira din yun. Jun Duterte, sira ulo din yan. Mga buwang talaga mga yan. Ganun. David Alin Mendoza, shout out ah. Good morning po, Karox. Ano po sabi ni Inday Sayad? Pagiging Vice Presidente at Education Secretary daw. Hindi nga siya magampanan ng mga mabuti yung mga posisyon niya. Ang dapat na itanong sa mga banyaga sa kanya ay saan napunta yung kompipan mo. At malamang ang isasagot niyan ay malutong na no comment. Totoo yan, David. Diba? Tsaka ano siya, co-chair siya ng NTF CCAC. Lorna Velez. Kasukasukang pagsinungaling. Patanga-tanga ni Bratinela Piona. Pantatangan ni Bratinela. David Alin Mendoza ulit. Karox, dalawa ang bagong breed na aso ni Sarah Jean Potpot. Si Kimo at Amy. David ka. Si Kimo pwede pong Dutch Shun. Dahil mukha naman hotdog kahit maliit ang pututoy. Si Amy haba na baba naman ay pwede ng chihuahua. Kasi lagi pong kunwari-wariwa lang ang mga pinagsasabi at akay ni Sarah Jean Potpot kahit saan siya magpunta. Problema dyan, alam mo, yung mga aso, naglalahi yan eh. Raul ulit oh. Totoo, na kahit 8 pa ang impeachment complaint, inupuan at pinag-aralan kung alin ang mas mabigat at mas may katapat ebidensya. Yun nga lang, pagmumura ni sobra-sobrang ebidensya na yun, umiikot pa nga mata, kumuha siya ng assassin para papatay, di ba? David, yun lang, tapos na dun eh. Karox, matagal nang wala sa sarili si Sarah Jean. Puro fake news at pagsasabi, at si Amy naman, baliw na din. Sana wag naman tayong matulad kay Amy pagdating natin sa 70 years old. Naging uto-uto. Pilang, basta uto-uto yan. Miyembro rin ng Santikaten. Lilia Bernardino, shout out. Sarado utak ni Sarah, sabi niya. Elizabeth Iscari ulit oh. Dapat talagang masipa na si Sarah na yan sa ating bansa. Yung mga lahi nila at yung mga alipores. Grabe ang ginawa niyan sa ating bansa. At kawawa tayo. Ewan ko dito kay Bongbong, anong ginagawa niya ito? David Alin Mendoza. Karox, nabasa ko po noon ang karakter ng mga Duterte. Kapag tinanong mo sila ng anomalya nila, ang gagawin lang ay magtuturo lang iba sabay sabi na bakit ako lang ba? Yun! Kita naman natin, ang sabi ni lahat ng tao ay sinungaling. Kaya nga siguro po lahat ng mga malaman sa bibig niya ay puro kasinungalingan. Totoo yun, David. Nakita mo pala yun. Di ba? May ikot pa yung mata. Tangina, nagpapatakbo sa Pilipinas. 6 na taon, puro sira ulo. No? Ngayon, hanggang ngayon, Virginia Chongko, shoutout. Good evening, Karox. Pareho ng malala silang dalawa. Totoo. Mary Chat, shoutout. You're absolutely insane, Sarah. You are very rude person. You are not my vice president. Not at all the Filipino vice president. Shame on you, liar. Mary Chat po. Mercedes say, shout out. Tuta si Amy ni Sarah kahit saan siya pumunta kasi may pangangailangan si Sarah sa kanya. May baybayag ang mga sumisigaw. May bayad-bayad yung mga sumisigaw Duterte, envelope 100,000 a month. Kaya lagi ring nakasunod kay Sarah ang sumusuporta sa kanya. Kasama ni Sarah si Amy sa Malaysia. Kaya tuta siya ni Sarah. Diba?
Tuta ba? Bulldog? Ha? Arnold po Pabian, shoutout. PI ka. Kung totoo lang sana ang kulam, dapat magsama-sama lahat at kulamin ang baliw na babaeng yan. Galit si Arnold po Pabian. Erlinda Aquino. Kuya, mabuti ang kay Babalina. Hindi pa ba nararamdaman ni Babalina ginagawa siyang alipin ng mga dutae? Masarap nga yung pinakain eh. Oo. Alam mo yung aso, pag pinakain mo ng masarap yan, napil niya yung sarap. Eh, ganyan ang aabuti. Federico Mandaco, kaya pala hawak ni Sarang Baliw si Amy sa leeg. At hindi daw niya bibitawan hanggat hindi na papabalik si Digong sa bansa dahil yung kapatid niya ang nagdala kay Digong sa dahig. Si Amy ay isang dakilang utu-uto. Masarap nga yung nadali yan eh. Federico Mandac ulit. Karox, mukhang gumagana talaga ang pera ng dutae. May bansang miyembro daw ng ICC na handang kupkupin si Digong kapag pinayagan ng ICC sa hiling ng interim release. At mukhang pagbibigyan daw dahil sa edad nito 80 years old na may sakit pa. Pag nakaalis sa The Hague ito at nakabalik ng bansa, wala nang balikan sa ICC ito. Lalo ng gugulong bansa, yari si PBBM. Lahat ng nangyayari dito, lahat ng nangyayari ito, lalo na impeachment, ay kasalanan ni PBBM. Weak talaga siya. Kaya siya binababoy gamit pa yung Amy Duterte. Yun nga, Federico. Sang-ayon ako sa iyo dyan, 100%. Erlinda Aquino, shoutout. Kuya, mas matapang pa si Pinoy kaysa kay PBBM kasi mas maraming kinasuhan gaya ni Jinggoy, Revilla, Enrile, Gloria at marami pang iba. Si PBBM, kung ano-ano na sinasabi sa kanya, murahin at pagbantaan pa ng pagkatao niya, wala pa rin siyang aksyon. Talagang weak, very weak siya, kuya. Pati tayo apektado. Sumagot si Federico Mandaco, weak talaga si PBBM. Sa ganitong nangyayari sa ating bansa, sino pa ang ating aasahan? Kung minsan, napapaisip ako, baka mas mabuti pang mag-martial law na lang. Yeah, yun din. General Torre, kaya mo bang lusubin yun? Kasi itong mga militar na to, kayo pinag-aral kayo ng mga Pilipino, lalo itong mga PMAR na to. Ginastosan kayo ng Pilipinas. Hindi naman yung mga susunod yung mga politiko ang nagbayad ng mga matrikula nyo. Tapos maski na kung ano inuutos sa inyo, sunod kayo ng sunod. Mga hunghang, mali na inuutos sa inyo, sunod pa rin kayo ng sunod. Ha? Alisin na yung Senado at Kongreso. Nakakadismaya na. Kahit hindi na ikulong yung mga trapo na yan. Ha? Kahit hindi na ikulong ang mga trapo na yan, basta mawala na sila. O kaya mag-referendum si BBM gaya nung tatay niya. Gawing parliamentary form of government lang. Isa lang ang mumuno. Isa lang ang mangungurakot. O, diba? Yan sinasabi ko eh. Diba? Concepcion Barce, shout out. Sara at Amy, parehong takbo ng utak. Mga baliw sila. Erlinda Aquino ulit. Kuya, wag mo nang i-play ang video ni Pusit. Nakakabwisit. Erlinda Aquino ulit. Kuya, nung nakita ko yung line-up ng mga kandidato ni BBM, nagulat ako. Parehas lang tayo kasi. Kung ako, ordinaryong mamayan, alam kong mga dutay ang mga kandidato niya. Akala ko nga ba matalino ang mga advisor niya. Bakit walang magandang aksyon si BBM? Ay, sus. Hindi ko alam. O, yan o. Nanalo pa yan, si Tulpo. Ayun pa, si Lapid. Nanalo niya si Lapid. Yung mga bato ni, nakasama doon sa 18 gago. Ay, gago. Judas. Di ba? Ren Shervin Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7, Alcantara, shout out sa inyo, mga bossing. Ren Jaime Bingson, shout out. Dolor Garcia, ha? Eman Escalona, nak, shout out. Long time no talk tayo, brother Eman, ha? Sabi ni Prince Shervin, Sus Mario Joseph,
Kakilakilabot pati po ang Diyos talaga, ano po, Sir Rox, ha? Dinadarag-darag at ginagamit niya na pong pang-uto sa mga nanonood pong katulad niya ring Impactum Damonium. Hoy, babaeng lukaret. Nakikita na ulo Tia Deli. Bae kung sa kapwa mo tao, lahat ng kahayupan at kawalangyaan mo ay uubra, pesting yawa ka, aba maghunos dili ka, babaeng halang ang kaluluwa. Kilakilabutan at matakot ka naman sa Diyos. Hoy, wala silang Diyos. Pero, huwag kang mag-alala. Madam Kulaba, lahat ng pag-alipusta at kayabangan mo sa kapwa mo at sa buong mamamayang Pilipino, may katapusan din yan. Ano po? Yun nga. Ang ating pong Diyos ay tunay na makapangyarihan at alam kong siya ang puputol ng lahat ng mga kabututan ng pinagagawaan mo. Pati ang sungay mong baluktot, siya mismo ang puputol. Your time will come to the end. Hindi hahayaan ng Diyos na ang mga tulad ninyong maitim ang kaluluwa ang patuloy na maghahari at mambabalahura sa sambayan ng Pilipino. Naleche kang pesting yawa kang bisit ka. At ito namang mga alipores na talagang sunod-sunuran sa kanilang putik na Panginoon ay Sus Mariosip naman po talaga, Sir Rox. Yun nga Hoy mga kurimaw, makaasta kayo talaga, parang wala na talagang bukas. Mga Judas, Iscariote kayo, ano po? Pwe, sige lang, magpiesta kayo ngayon. At patuloy ninyong himurin ang lubot ng inyong reyna ng kadiliman. Ang Diyos ay tunay na mahiwaga. Baka bukas malay nyo, tuluyan na kayong kulbitin ni Satanas at di na pala kayo tuluyang sisikatan ng araw. Karma is real. Dapat kayong matakot sa Diyos, mga kurimaw na yawa. Pwe, ewan ko sa inyo, mga buwisit, mga leche, kinam, mainit ang ulo ni Tia Deli. Simon Jard, shout out. Wala na sa hulog. Talagang wala na lahat pati nga yung mga senador na wala sa hulog puta na mahusay maghulog yata talaga itong mga Duterte, di ba? Alam nyo ng pera. Jopin, shout out. PBBM, ano ba ang hinihintay mo? Damputin mo na itong si Sara. Ulong tao na to. Na si Inday Sara Mau toothbrush. Salot sa lipunan ang taong yan. Walang silbi yan sa bayan natin. Nakakahiya talaga ang Pilipinas na ang ating Vice Presidente ay isang baliw. Dapat dyan kay Sara Mau ay ipatapon sa isang mental asylum sa labas ng Pilipinas na malayo talaga sa bayan natin, na mabaon sa limot yung walang kwentang tao na yan. Ay nako, ewan ko dyan kay BBM ba? Jane Elo, tawa-tawa. Si Rox, at least kahit paano meron tayong good news. Si Harry Roque di-ops na sa Netherlands papunta Germany. Dahil na-approve ang kanyang asylum. Ek-ek-hay. Hindi, mukhang sabi ni Harry Roque, fake news daw yun si Jane ulit. Ito naman si Sarah Dutz. What an irony, no? Nag-celebrate Independence Day sa Malaysia, samantalang sila itong nag-oppress ng mga kababayan natin. Bit-bit ni Aling Sara, yung pet niyang si Aling Amy. Hindi pala pet, alipin. Alipin talaga yun. Jane ulit, Kaya nasisira si Rox ang image ng mga Christian dahil sa mga katulad ni Villanueva. Preacher pala ito, pero ang pinagsisilbihan ay sa Senado yung halimaw. Dised, sumagot si Dised. Tama po kayo at pakiramdam na napakarami na po nila. Totoo. Bukas, yan sana tatapi ko ngayon Jane Yang si Villanueva na yan, oo. Hoy, mahiya kayo, putang na kayo. Ginagamit niyo yung Panginoon para kayo, ay naku, puta. Pero, handa naman na silang sa impyerno dito na maiwan yung kaluluwa nila sa lupa. Oo. At maghanap sila ng tanga na mga hina paniwala sa Diyos, papasukin nila.
Marami ang ganyan eh. Ha? Mga kunwari, mga puta na, mga banal, tapos puta, pag nilapitan ng politiko, kakausapin yung mga nagago nila. O, ito, iboboto niya. O, puta, maski na demonyo. Ito naman mga tangang naniniwala sa mga ganyang klaseng kulto, putang ina. Ay, ewan ko. PJ Show po. Nagtataka lang ako kay Sara. Bakit kaya baka si Amy ang ginawa niyang alipin para daw ibalik ni Amy si Digong sa Pinas. Wala nga, hindi ka titing na power si Amy na ito, kundi pa naawa si Sara kay Amy, hindi na nanalo sa eleksyon. Yung babaeng yan. So, ano ang magagawa ni Amy para ibalik si Digong? May something akong naamoy, may puzzle dito eh. Kita mo sila BBM, di man lang umaaray sa mga pinagagawa ni Amy. Sukdulan na nga ang mga tirada ni Amy sa administrasyon ni BBM. Ako, mukhang drama lahat ang nangyayari. Putik yan. Mary Lebron, shout out. Good morning, sir. Sad as in sad ang nangyayari dito sa Pilipinas. Totoo. Talaga si Sara sinungaling, pero yung mga gustong-gusto naman ng mga kasama niyang senador at Pilipino bumoto sa Duterte. Nakakasakit sila ng ulo. No skipping ads, sabi ni Mary. Lilia Bernardino, shout out. Malala na yan, may saltik, di ba? Jerry Boy Esperanza, shout out. Loko-loko po yan si Sara, nuknuka na sinungaling, di ba? Florentino Bendulo, shoutout. May sayad ka, Sara. Di ka nakakaintindi ng batas. May kaso tatay mo, kaya inaresto ng ICC. Ha? Hindi ICC umaresto. Si Torres. Si General Torres, ha? PJ Show, Polito, si Rox. Di na sana ako magko-comment pa kasi nga, nakakawalang gana ng mga senador na ito. Kaya lang, napanood ko itong isang vlog tungkol nga sa interim release na hinihiling ni Atty. Koopman for Digong. Akalain mo sa sulat ng attorney na ito sa ICC, si Koopman mismo ang umami na gumagawa ng krimen si Digong. Wala mo gagawa eh. Kaya lahat nga ng pangako eh. Hindi na raw uulit. Sabi ni Koopman sa kanyang letter, the defense further maintained that Duterte does not pose a flight risk and will not continue to commit crimes if granted provisional release. O si Koopman na mismo may sabi, hindi raw gagawa ng krimen si Digong. Basta mapalaya lang, pansamantala. Peace court in the mouth talaga. O, diba? Walang problema yun. Yari na ang payroll eh. Ha? Susan, no? Papakinggan pa ba yan? She is sick in the head. Ha? Reynaldo Gonzalez, oh. Kaya pala gano'n na lang si Amy kay Sara, hostage pala siya. Zolica Lopez, tuta pala taga Kahul. Reynaldo ulit, oh. Pahabol si Rox, may tandem tuwing Sabado si Sek Llamas at Atty. Enzo. Be there si Rox. Sige, punta ako. Mission accomplished mga boss. Pastor Jun Lagon, my friend, shout out Jan Di Mango, shout out sa inyo mga boss. Hanggang bukas pumuli. Oo. Pag nakalaya at nabigyan ng nakapagpiyansa si Digong. Tama si attorney. Ito. Umutang ko na tuloy. Libayan. Pulpul. Yang ICC. God bless. God damn it. Anong klase ito? Mga friend. Wala. Sa Diyos lang talaga tayo aasa na ito. Wala nang pag-asa ito. Mukhang pera talaga, mga friend. Ako kung wala Lili talaga ako Pupura, kung mag-BBM ka pupurihin mo yung BBM baka meron ka nang mabibigay sa sweldo tataas sa subscriber mo. Hindi na lang tayo kay Lenny. God bless mga boss.